Maganda at mapagpalang araw, DJ Shan here. Huwag kalimutang mag-like, comment at mag-subscribe para sa araw-araw na Tagalog facts at mysteries na dagdag kaalaman. Tandaan, knowledge is power. Ano ang gagawin mo kung isang araw nalaman mo na ang iyong kinakasama ay makakatanggap ng mana na nagkakahalaga ng 2 bilyong piso? Hihiwalayan mo ba ang kinakasama mo? Ganyan nga ang napakagandang balita na natanggap ng isang misis mula sa Amerika. Pero imbis na magpakasaya ang babaeng ito dahil limpak-limpak na pera ang matatanggap niya at ng kanyang kinakasama, siya ngayon ay nakakulong. Sa ating ang kwento ngayon, talakayin natin ang isa sa pinaka-controversial na kwento sa Amerika ng taong 2023 na tungkol sa pera, kasakiman at kasinungalingan. At para nga simulan ang ating storya ngayon, kilalanin natin si Ina Canoyer, 48 years old. Kasama nga ni Ina sa isang bahay sa North Dakota ang kanyang karelasyon na si Steven Riley Jr. na tawagin na lang nating Steve, 51 years old. Si Steve ay mula talaga sa California. Meron siyang 5 mga anak mula sa kanyang 2 naunang asawa. Sa isang homeless shelter sa Washington, nagkakilala sina Ina at Steve. At magmula nga no naging magkarelasyon na ang dalawa at lumipat sa North Dakota para sa maganda nilang buhay. 10 taon nang magkarelasyon ang dalawa at nagsasama sa iisang bahay. Hindi marangya ang pamumuhay ni Ina at Steve. Marami silang utang at tanging si Steve lamang ang may trabaho. Mabuti na lamang at madalas silang tulungan ng mga kaibigan at kapitbahay ni Steve. Pero ang lahat nga ay tila nagbago ng tuluyan para kina Ina at Steve dahil sa isang tawag. Taong 2016, tinawagan ng lalaking nagpakilalang si Marcus Riley ang kaibigan ni Steve. Ay nga kay Marcus, siya ay long-lost uncle ni Steve mula sa Ireland. Ay nga kay Marcus, sinabi niya sa kaibigan ni Steve na gusto niyang magkaroon ng koneksyon sa kanyang pamangkin. At kalaunan nga, nag-usap na ang magtito sa email. Nalaman nga ni Steve mula kay Marcus na si Steve ay nakatakdang makatanggap ng mana mula sa tito niyang si Marcus kapag ito ay pumanaw na. Base nga sa mga papeles, ang mamanahin ni Steve ay katumbas ng 1 billion pesos. At ang ganitong kalaking pera nga ay sobra-sobra pa para sa bayaring utang ni Ina at Steve. At September 2023, makalipas ang 7 taon, nakatanggap ka si Steve ng email mula sa isang British na abogado. Ayon sa abogado, pumanaw na umano si Marcus. At mula 1 billion pesos, magiging 2 billion pesos na ang mana ni Steve dahil sa mga matagumpay na investment ng lalaki. Ang napakagandang balita nga na ito ay agad din nakarating kay Ina. Pero imbis na magdiwang ang dalawa, kabaliktaran ang nangyari. Harap-harapan kasing sinabi ni Steve kay Ina na kapag nakuha na niya ang kanyang mana, aalis na siya at iiwan na si Ina. At nagalit naman si Ina dahil sa mga sinabi ni Steve sa kanya. Sa isip-isip nga ng ginang, 10 taon siyang nanatili sa piling ni Steve kahit mahirap ang kanilang sitwasyon. Pero pagkatapos nga ng lahat, bigla na lamang siyang iiwan ni Steven kung kailang ito ay magkakaroon na ng limpak-limpak na pera. Kaya naman hindi pumayag si Ina sa kagustuhan ni Steve. Sa Amerika may mga state na kinikilala ang common law marriage. Sa common law marriage, ito ay kung saan ang isang magkasintahan ay matagal nang nagsasama o nagli-live-in sa isang bahay. At itinutuloy nga silang legal na mag-asawa kahit na sila ay hindi pa kasal. At ang buong akala nga ni Ina sa mata ng batas, siya ay asawa na ni Steve. Kaya naman inisip na ni Ina kung sakaling pumanaw si Steve bilang common law wife, kalahati ng 2 bilyon ay mapupunta sa kanya lamang. At ang kalahati naman ay mapupunta sa pinakabatang anak ni Steve. Pero para mangyari iyon, kailangan pumanaw ni Steve. Dahil dito, isang masamang plano nga ang nabuo sa isip ni Ina laban kay Steve. Subalit ang hindi niya alam, sa North Dakota pala ay hindi kinagkilala ang common law marriage. Ibig sabihin hindi mapupunta kay Ina ang minanang pera ni Steve kapag binawian ng buhay ang lalaki. Kaya naman, plinano ng maigi ni Ina ang kanyang gagawin para makuha ang malaking pera. Walang kaalam-alam nga si Steve na habang nagsasaya siya dahil may matatanggap siyang malaking pera, ito pala ang magiging mitsa ng kanyang buhay. Nagsimula nga ang lahat ng tumawag sa 911 si Ina ng September 3, 2023 ng madaling araw. Ang mga eksena nga ay nakuna ng body cam ng mga pulis. Kumatok ang mga pulis sa bahay ni Ina at pinagbuksan naman sila ng ginang. Ayon nga kay Ina, siya at ang iba pa niyang kapitbahay ay ginugulo ng lasing nilang kapitbahay.
Palagi daw naglalasing ang lalaki at nangangatok sa mga pinto para manggulo. Bukod doon, sinabi din ni Ina sinira umano ng kanilang kapitbahay ang kanilang ilaw sa labas ng bahay at ginulo ang mga basurahan. Sinabi pa ni Ina na ang talagang kaaway ng kanyang kapitbahay ay ang fiancé niya si Steve. Pero wala doon si Steve dahil naglalakad-lakad daw ito para magpalamig ng ulo. Pero napaka-importante nga na nakunan sa bodycam video ay ang mga oras kung kailang ikinuwento ni Ina sa mga pulis ang tungkol sa makukuha nila ni Steve na mana. Hindi nga maiwasan ng babae na ipagyabang sa mga pulis na makakabayad na sila sa mga utang at lilipat na sa Ireland para tumira sa isang palasyo para magbakasyon. Sa puntong ito, hindi naman masyadong binigyan ng pansin ng mga pulis ang sinabi ni Ina dahil mas interesado sila tungkol sa panggugulo ng kapitbahay ni Ina. At sa puntong ito, dumating na si Steve sa kanilang bahay ni Ina. Ang dalawa nga ay hindi nakatulog sa kakaintay ng oras. Sapagkat ilang oras na lamang kasi ay magiging mayaman na sila. At nang katanghalian nga ng September 3, 2023, nang umalis sina Ina, Steve at ang kaibigan ni Steve na si Billy at Wes. Ang grupo nga ay nagtungo sa airport para makipagkita sa isang abogado na mag-aayos ng mana ni Steve nang sa gayon ay makuha nga ng lalaki ang 2 billion pesos. At bago nga mag 2:00, nakarating na sina Ina, Steve, Billy at Wes sa airport. Sa airport, matyagang nag-antay ang grupo. Subalit habang sila ay nag-aantay, sumama ang pakiramdam ni Steve. Mabilis na lumala ang kanyang kalagayan. At ayon nga kay Steve, para siyang lasing at ilang beses pang sumuka sa loob ng banyo. Mabilis din daw umano ang tibok ng kanyang puso na mga oras na iyon. Nagmungkahi naman sina Billy at Wes kay Ina na isugod na nila si Steve sa ospital. Pero giit naman ni Ina okay lamang umano si Steve at baka na heat stroke lamang ang kanyang asawa. Dahil buong umaga ngang nag-ayos umano si Steve ng kotse sa grahe. Hanggang sa lumipas pa nga ang mga oras at wala pa din ang abogado na kanilang hinihintay. Napilitan na nga si Wes na iuwi na si Steve sa kanilang bahay para magpahinga na ito. Naiwan naman sina Ina at Billy sa airport para antayin ang abogado. Sumapit na nga ang kinagabihan subalit wala pa ding abogadong dumarating. Kaya naman napilitan na sina Ina at Billy na umuwi na lamang ng kanilang bahay. At kinabukasan September 4, 2023 na nagpunta si Wes sa bahay ni Ina at Steve para kamustahin si Steve. Pero hindi siya pinapasok ni Ina sa kanilang tahanan. Ayon pa kay Ina kay Wes, wala doon si Steve dahil nagpunta ito sa walk-in clinic para magpa-check up. Kaya naman agad na nagpunta si Wes sa iba't ibang clinic sa kanilang lugar pero ni isa sa mga clinic na ito ay walang record ng pangalan ng lalaki. Sa kabilang banda, ang katotohanan pala ay nasa bahay lamang si Steve at lalo pang lumalala ang kanyang kalagayan. Hindi din tumutugon ang lalaki kahit anong gawin ni Ina sa kanya. Kaya naman napilitan na si Ina na tumawag ng mga ambulansya. Sinabi nga ni Ina na kahapon ay na-heat stroke umano si Steve at ngayon hindi na nagigising pa. Sinabi din niya sa mga pulis na naghihilik umano si Steve pero hindi na ito nagsasalita. Agad namang nagpadala ng medical officers ang call dispatchers. At bandang 12:00 nga ng tanghali nang narating na ng mga medical officers ang bahay ni Ina at Steve. Muli nga sinabi ni Ina sa mga medical officers na na-heat stroke umano si Steve sapagkat matagal itong nagkumpuni ng kotse ng isang araw. At pagpasok nga ng mga pulis sa bahay ni Ina at Steve, dinatnan nila ang lalaki sa kama at hindi na tumutugon. Magulo, makalat at mabaho ang buong bahay. Agad namang dinala si Steve sa pinakamalapit na ospital. Pero dahil malala na ang kanyang kondisyon, kailangan niyang ilipad gamit ang helicopter papunta sa mas modernong ospital sa kanilang lugar. Pero kahit anong gamutan ang gawin kay Steve ay binawian pa din siya ng buhay sa ospital. At habang nasa ospital nga si Steve, hindi pa alam ni Ina na pumanaw na ang kanyang asawa at tumawag sa 911 ang kaibigan ni Steve na si Billy. Ayon kay Billy, hindi siya aalis sa tapat ng bahay ni Ina at Steve dahil baka ibenta umano ni Ina ang kotse. Bilang malapit na kaibigan ng biktima, pinagtulungan daw ni Steve at Billy na maayos ang kotse nito. Ayon pa kay Billy, naniniwala siyang nilaso ni Ina ang kanyang kaibigan na si Steve. Sinabi pa ni Billy sa mga pulis na alam niyang pumanaw na ang kanyang kaibigan. Masama nga ang loob ng lalaki kay Ina. Dapat daw kasi ay itatakbo na ni Ina si Steve sa ospital pero hindi iyon ginawa ng babae. Ayon nga sa kwento ni Billy, matapos nilang makauwi sa airport,
Tinapon daw ni Ina ang lahat ng gamit ni Steve sa labas ng kanilang bahay. Naniniwala si Billy na may plano talaga si Ina na iwan si Steve kapag nakuha na nila ang pera, sapagkat akala niya ay may parte siya sa mamanahin ni Steve. Hanggang sa maya-maya narinig ni Ina ang pag-uusap ni Billy at ng mga pulis. Sinabi ng ginang sa mga pulis na kahapon lang daw dinala niya umano si Steve sa ospital at sinabi ng doktor na nalason umano si Steve. Giit pa ni Ina ang may kasalanan umano ng lahat ay ang mga kaibigan at kaibigan ni Steve. Tinawag pa ni Ina ang mga kapitbahay at kaibigan ni Steve na nasty people. At sa kalagitnaan nga ng pag-usap na ito, aalis na sana ang mga pulis, pero isa sa mga pulis ay aksidenteng nasabi kay Ina na si Steve ay tuluyan ng pumanaw. Napaiyak at napasigaw na lamang si Ina nang nalaman ang masamang balita. Pero ang kakaiba dito, naiyak siya ng una pero tila naging masaya matapos marinig na namatay na ang lalaking kinakasama niya ng 10 taon. At para nga mabigyan ng linaw ang lahat ng mga nangyari, kinausap ng mga pulis ang mga tao sa paligid ni na Steve at Ina. Nagkusa naman pumunta ang mga kaibigan at kapitbahay ni Steve sa police station para magbigay ng bersyon nila ng mga pangyayari. At ang unang nakausap ng mga otoridad ay ang kapitbahay ng dalawa na si Rebecca. Ayon kay Rebecca, 2 taon nang nakatira sina Steve at Ina sa kanilang bahay. At sa unang taon, maayos naman daw ang sitwasyon na magkasintahan. Pero nagkaroon umano ng pagbabago kina Steve at Ina dahil nagsimula nang gumamit ng ipinagbabawal na gamot ang magkasintahan. Sinabi pa ni Rebecca na madalas ding umiinom ng alak ang kanyang mga kapitbahay. Tinanong naman ng investigador si Rebecca kung may alam ba siyang tungkol sa makukuhang mana ni Steve. At sinabi nga ng ginang na base sa kanyang mga narinig, may mana si Steve na 118 million pesos. Ayon pa kay Rebecca, ilang buwan bago binawian ng buhay ang lalaki, nakwento sa kanya ni Steve na ibibigay niya ang pera kay Ina. Ngunit 1 buwan bago ang insidente, kinausap siya ni Steve at sinabing wala umanong makukuhang kahit magkano si Ina sa kanya. Sunod naman kinausap ng mga pulis si Wes at ang anak nitong lalaki na si Shannon. Ayon sa mag-ama, plano ni Steve na iwan na si Ina kapag nakuha niya ang kanyang 2 billion pesos na mana. Sinabi pa ng mag-ama na simula nang nalaman nga ni Ina ang tungkol sa malaking pera na makukuha ni Steve, nakialam na si Ina sa pag-uusap ni Steve at ng abogado nito na aasikaso ng mamanahin ni Steve. At nagulat na nga lamang si Steve nang nawawala na ang kanyang cellphone kung saan niya kinakausap ang abogado. At hinala nga ni Wes si Ina ang may gawa ng pagkawala ng cellphone ng kanyang kaibigan. Ayon pa sa mag-ama, tingin nila naniniwala silang akala ni Ina may makukuha siyang parte ng mana ni Steve dahil siya ay kinakasama nito. Wala umano kasi nagsabi kay Ina na sa North Dakota hindi kinikilala ang common law marriage. Nabanggit din ni Wes sa mga otoridad nang sila ay nasa airport, hindi na maganda ang lagay ni Steve. At pagdadahilan nga ni Ina, marami umanong nainom na alak si Steve ng umaga na iyon. Pero nang inuwi na ni Wes si Steve sa kanilang bahay, sinabi sa kanya ng lalaki na hindi siya uminom ng kahit anong alak bago sumama ang kanyang pakiramdam. Nakausap din ng mga pulis ang bunsong anak ni Steve na si Ryan. Ayon kay Ryan, kinontak siya ng kanyang ama at sinabing ang tungkol sa mana. Ang plano nga ni Steve ay ilagay ang malaking porsyon ng pera sa trust fund ng kanyang mga anak. Ginawa nga din daw ni Steve ang kotse para kapag nakuha na niya ang pera, pupunta siya sa Texas kung nasan ang kanyang mga anak at iiwan na si Ina. Sinabi pa ni Ryan na ayon sa kanyang ama, iiwan niya si Ina dahil ang babae ay parang linta. Nakadikit kay Steve at nakikinabang sa kung anong meron ang lalaki. Sa isang interview naman sa kaibigan ng biktima na si Billy, sinabi niyang laging nakakwento sa kanya ni Steve na gusto na niyang iwan si Ina. At bago nga bawian ng buhay ang lalaki, narinig ni Billy ang madalas na pagtatalo ng kanyang kaibigan at ni Ina. Ayon nga sa mga sinabi ng lahat ng malalapit kina Ina at Steve, iisa lamang ang malinaw. Gusto nang iwan ni Steve si Ina lalo na kapag nakuha na niya ang kanyang mana na 2 billion pesos. Sinabi naman ng dating asawa ni Steve na isang beses nakausap niya si Ina. Nagsabi daw ito kung paano niya tatapusin ang buhay ng kanyang live-in partner at gagamit umano si Ina ng isang kemikal. At sa paghahalugog nga ng mga pulis sa bahay ni Steve, natagpuan nila ang parehong kemikal na tumapos sa buhay ng biktima sa garahe. Dahil nga ayon sa autopsy report, isang kemikal ang tumapos sa buhay ng biktima. Ang kemikal ay nakahalo sa isang bote ng alak at sa matamis na tsaa
na paboritong inumin ni Steve at ang gumawa nito ay si Ina. Ang kemikal na ito ay walang amoy at ginagamit sa kotse. Kapag hinalo ang kemikal sa ibang liquid, nawawala ang kulay nito at nagiging matamis ang lasa. Teorya nga ng mga pulis, walang kamalay-malay si Steve na ang nirequest niyang sweet tea kay Ina ay may laman palang kemikal na sadyang delikado kapag ininom ng isang tao. Ang sunod naman na kinausap ng mga investigador ay walang iba kundi si Ina. Hindi pa tapos ang kaso kaya hindi pa inaaresto si Ina nang siya ay in-interview ng mga pulis. Sa isang interview nga sinabi ni Ina sa kanyang teorya, sinadya ni Steve na uminom ng kemikal dahil napapahiya ang lalaki sa mga kaibigan nito nang hindi sumipot ang abogado na kanilang kausap. Tinanong naman si Ina ng mga investigador kung alam ba niyang iiwan siya ni Steve kapag nakuha na ng lalaki ang kanyang 2 bilyong pisong mana. Sumagot naman ang ginang ng oo. At ayon pa kay Ina, naniniwala siyang inubos ni Steve ang isang case ng beer bago sila nagpunta sa airport. Pag-amin pa ni Ina, gumawa siya ng sweet tea para kay Steve dahil humingi ang lalaki ng tsaa sa kanya. At hindi daw uminom ng kahit anong tubig si Steve ng araw na iyon. Subalit ang hindi alam ni Ina, napanood na ng mga investigador ang lahat ng bodycam footage mula sa mga otoridad na rumesponde sa bahay nang tumawag si Ina ng 911. Alam na nila ang tungkol sa autopsy at toxology report sa labi ni Steve. Kaya naman alam nila ang lahat ng katotohanan at alam din nilang nagsisinungaling si Ina sa kanila. At pagbalik nga ng lumabas na investigador sa kwarto ng waiting station ng pulis, sinabi niya kay Ina na ang kanyang lahat ng mga sinabi ay salungat sa mga nakuna ng bodycam video. Ayon nga sa investigador, nagsisinungaling umano si Ina tungkol sa sinabi niya sa mga medical officer kung saan sinabi niyang uminom si Steve ng napakaraming alak. Pero giit ni Ina, tsaa at hindi alak ang sinabi niya sa mga medical officer. Pero sinabi ng investigador kay Ina na hindi iyon ang sinasabi ng babae na nakuna ng bodycam. Gusto nga sanang mapanood ni Ina ang bodycam footage pero hindi pumayag ang mga pulis. Sinabi din ng investigador ang tungkol sa pagsisinungaling nga ni Ina kay Wes na nasa walk-in clinic si Steve. Ayon kay Ina, sinabi niya iyon dahil ayaw umanong makita ni Steve si Wes. At dahil nga sa puntong ito, tila wala nang kawala si Ina, bigla na lamang niyang sinabi sa mga pulis na hindi na siya magsasalita at kailangan na niya ng abogado. At dahil dito, naputol nga ang pag-uusap ni Ina at ng mga investigador. Bago nga umalis si Ina sa presinto, nagalit pa ang babae at sinabing nagsasabi siya ng katotohanan. At matapos nga ang investigasyon, napag-alaman na ang sinasabing mana ni Steve na 2 bilyong piso ay isa palang malaking scam. At ang tawag nga dito ay inheritance scam na madalas mangyari sa mga may edad na tao mula sa ibang bansa tulad ng Amerika. Sa inheritance scam, ang mga biktima ay inaabusuhan ng tungkol sa isang mana umano na iniwan sa kanila ng kanilang nawawala o malayong kamag-anak. Makakatanggap nga ng mga sulat ang mga biktima at kung ito ay i-check sa internet, sila ay mukhang lehitimo. Pero ang katotohanan, sila ay nagpapanggap lamang na mula sa mga lehitimong abogado. Kasama nga sa mga red flag ng scam na ito ay ang pagkuha ng iyong personal na detalye at kadalasan nagmamadali ang mga abogado na kitain mo sila ng personal agad-agad. Inaabisuhan din ang mga biktima na huwag umanong ipagkalat at sikreto lamang ang kanilang mga nalaman. Lalo na ang tungkol sa mana. Kailangan muna daw magbigay ng biktima ng paunang bayad sa mga tax o kung anumang bayarin para maproseso ang kanilang mamanahing mana. Pero sa huli, ang mga biktima ay wala naman talagang mana at nagbigay na ng pera sa mga manloloko at hindi na nila makokontak pa ang mga ito. At ibig sabihin lamang nito, wala talagang makukuhang pera na 2 billion pesos si Steve. At bago nga tuluyang arestuhin si Ina, iba't ibang teorya ang sinabi niya sa mga pulis. Ang pinagbibintangan niyang tumapos sa buhay ni Steve ay ang dati nitong asawa at ang best friend ni Steve na si Billy. At October 30, 2023 nang tuluyan ng inaresto si Ina para sa kasong felony murder. Ito ay dahil sa paglaso ni Ina sa kanyang long-time boyfriend na si Steve na nagresulta sa pagpanaw ng lalaki. Habang inaaresto nga si Ina, tinanong niya ang mga pulis kung bakit siya inaaresto samantalang siya ay inosente at walang ginawang krimen. Ayon pa sa kanya, kailanman ay hindi pa siya naaresto ng mga otoridad at wala siyang ginagawang mali sa kanyang buhay. Bago nga umalis ng kanyang tahanan,
Inalak pa ni Ina ang kanyang bahay dahil baka umano makalabas ang kanyang alagang aso. Sa huli, ikinulong nga si Ina at hindi pinayagang makapagpiyansa. 6 na buwan matapos makalong ni Ina, humarap siya sa korte para tanggapin ang isang plea deal. At para nga sa pagpaslang ni Ina kay Steve, siya ay hinatulan ng 25 years na pagkakulong. At inutusan siyang magbayad sa pamilya ni Steve ng 204,000 pesos. Sa huli, ang kwento nga ni Ina at Steve ay hindi lamang kwento ng panglalason, pera o krimen. Isa itong malungkot na paalala na kung paano ang isang kasakiman at maling paniniwala ay maaring humantong sa isang krimen at posibleng maging dahilan ng iyong pagkakulong. Sa paniniwala nga ni Ina na siya ay may karapatan sa isang mana na hindi naman pala totoo, nabuo ang isang maling desisyon na hindi kailanman mababago. At dahil nga agad silang naniwala na may mamanahing mana si Steve, siya ay nakagawa ng isang krimen sa kanyang buhay. Isang desisyon na nagbunga nga ng pagkamatay ng lalaking kanyang pinakamamahal ng 10 taon at kinakasama. At ang naging dahilan din ng kanyang pagkakulong na tumapos sa sarili niyang kalayaan. Ang 2 bilyong piso na inaakala niyang pera, naging bato at nauwi sa kulungan. Ikaw, naka-encounter ka ba ng ganitong pang-scam na kunwari ikaw ay mamanahin? Mag-ingat lalo na sa panahon ng social media dahil ang daming naglipa ng mga manluloko at hindi lahat ng nakikita sa internet ay ang katotohanan. At yan nga ang ating kwento ngayong araw. Kung may natutunan ka o nagustuhan mo ang ating kwento, huwag kalimutang mag-like, comment at mag-subscribe. I-share mo na rin to sa iyong kapamilya o mga kaibigang mahilig din sa facts, crimes at mysteries. Hanggang sa muli, lagi nating tatandaan sa bawat kaalaman may kapangyarihan. This is DJ Sean.